Sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 7, 2025, labanan ang Task Force Philippines ng imperialista ang US. Tutang rehimeng Marcos Jr., tagapagtaguyod ng imperialistang agenda ng US sa sea. Dambuhalang protestang bayan kontra kurakot, inihahanda para sa Nobyembre 30. Sa diwa ng kilusang pagwawasto, pinalalakas ng kaguma ang hanay ng mga revolusyonaryong guro. Ang tumitinding pasistang panunupil ng rehimeng Trump sa mamamayan ng US. Korupsyon at pagkukwari sa Cebu, nagresulta sa trahedya. 94th IB, inatake ng BHB. Mga pakikibakang manggagawa, laban ng manggagawa sa Wyatt, Philippines. Sahod at karapatan, panawagang igalang sa Kowloon. Dalawang unyon sa UANP, naghahandang magwelga. Kalagayan ng mga Pilipinong migrante, lumulubha. North Caloocan, inaatake ng 12th CMO at NTF-ELCAC. Panghihimasok ng NTF-ELCAC sa mga universidad, binibigo ng mga estudyante. Paglabag sa karapatang pantao sa Panay at Negros, nagpapatuloy. Isla ng Leyte, sinalanta ng militarisasyon ng 802nd IB. Piket kontra taas singil sa tubig. NCIP sa Pampanga, kinalampag ng mga Aita, mga kabataang Mindanawan para sa Palestine, pagtutol sa privatisasyon sa palengke sa Baguio City. Sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 7, 2025. Editorial, labanan ang Task Force Philippines ng imperialistang US. Dapat buong lakas na batikusin at labanan ang binuong Task Force Philippines ng imperialistang US na gagamitin ito sa ibayong panghihimasok militar sa bansa. Sa pagbubuo ng Task Force Philippines, lalong garapal na kinokontrol ng US ang Armed Forces of the Philippines at iba pang puwersang pansiguridad ng estadong neokolonyal para magsilbi sa geopolitical na interest ng US sa Asia. Ang Task Force Philippines ay isang bagong unit ng militar ng US na nakabase sa Pilipinas. Layunin nitong itakda ang direksyon, plano at mga operasyon ng AFP sa depensang panlabas mula sa South China Sea hanggang sa Luzon Strait, laban sa di umano'y mapamuwersa at agresibong kilos ng China sa karagatan. Malaking kabulastugan ang deklaradong layunin nitong pag-ibayuhin ang pagtutulungan ng US at Pilipinas. Katawa-tawa na inamin mismo ng hepe ng AFP na wala siyang alam na detalye tungkol sa planong task force na ito ng US. Ang alam lamang niya ay nakabatay ito sa konsepto at operasyon ng Task Force Ayungin na itinayo ng US noong nakaraang taon. Itinayo ang naunang task force na ito noong 2024 at binuo ng mga opisyal militar ng US. Ito ang nagplano ng mga operasyong resupply ng AFP sa barko nitong BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal. Ipinadala ng US ang kanyang kagamitang militar at sandata at sinuportahan ng kanyang surveillance panghimpapawid at pangkalawakan o satellite. Sa madaling salita, ang mga resupply mission ng AFP ay mga operasyong pangkaragatan na direktang utos at kontrol ng US. Ang pagbubuo ng Task Force Philippines ay pinakahuling pakana ng imperialistang US at tandang bato ng mas mataas na antas ng panghihimasok sa bansa. Nagsisilbi ito sa balangkas ng Indo-Pacific Strategy ng US sa pakay na palibutan ng imperialistang karibal nitong China at pigilan ng lalong paglago ng kapangyarihan nito sa militar at ekonomiya. Ilang taon nang ginagamit at ginagatungan ng US ang hidwaang pangkaragatan ng Pilipinas at China upang bigyang matwid ang paggamit sa Mutual Defense Treaty at iba pang mga tagibang nakasunduang militar para palakasin ang presensya ng mga puwersang militar nito sa Pilipinas. Itinayo nito ang hindi bababa sa Siam na base militar ng US na kinikilala sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mas marami pang hindi inaaming base at pasilidad ng US sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang itinayong pasilidad ng AFP sa Mavulis Island sa Batanes para magamit ng US. May presensya rin ng militar ng US sa mga pasilidad sa Ilocos Norte, sa Aurora, Quezon, Mindoro, Panay at iba't ibang bahagi ng Palawan. Tinatauhan ang mga ito ng mga opisyal at sundalong Amerikano o pinaglalagakan ng mga sandata katulad ng Typhoon missile system at iba pang mga mapumuksang armas. Balak din ng US na itayo sa bansa ang mga pagawaan ng bala, drone at iba pang armas. Dagdag pa rito ang plano ng US na magtayo ng refueling depot sa malawak na karagatan ng Davao Gulf. Permanente din ang presensya sa karagatang sakop ng Pilipinas ng mga barkong pandigma ng US, kabilang ang mga dambuhalang aircraft carrier na lulan ng libo-libong sundalong Amerikano. Malaya itong naglalayag at dumadaong sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Ginagamit ang mga ito sa sunod-sunod at sapin-saping inilulunsad na pagsasanay sa gera sa Pilipinas, na pawang nakatuon sa senaryo ng pagsiklab ng digmaan sa China. Sagad-saring
Nagduda si Marcos sa kanyang imperialistang among US. Lalo pa siyang nagiging sunod-sunuran dahil sa desperasyong kunin ang suporta ng US. Ito ay sa harap ng kumukulong pampulitikang krisis, bunsod na nabunyag na dambuhalang mga kaso ng korupsyon at nagpapatuloy na malawak na kilusang protesta laban sa kanyang rehimen. Sa pulong kamakailan ng ASEAN, si Marcos na nagsisilbing tagapagdala ng agenda ng US at itinulak ang aniyay Enhanced Defense Cooperation ng mga bansa sa Southeast Asia laban sa banta at agresyon ng China. Nasupalpal si Marcos nang wala ni isang sumuporta sa kanyang panukala. Alinsunod sa utos ng US, sunod-sunod na pinasok ni Marcos sa mga kasunduang visiting forces sa Japan at Canada na pawang mga bansang may alyansang militar sa US. Pakay nito na pahintulutang gamitin ng mga bansang ito ang teritoryong pandagat at kalupaan ng Pilipinas para sa mga kasanib ng US ng mga operasyong militar. Ngayon naman ay ipinagmamalaki ni Marcos na bibili siya ng mga kagamitang pandigma sa US upang di umano'y makalaban ng isang buwan bago humingi ng tulong sa ibang bansa. Katugma ng agenda ni Marcos, kumikilos ang iba't ibang maka-US na partido, organisasyon, mga institusyon at bahagi ng mass media para suportahan ang papalaking presensyang militar ng US sa Pilipinas sa tabing ng pagtanggol sa West Philippine Sea. Ang mga ito ay pawang pinopondohan ng imperialismong US na dumadaan sa mga institusyong tulad ng National Endowment for Democracy at dumadaloy sa grupong tulad ng InsightGov. Noong 2023, naglaan din ang gobyernong US ng 1.6 bilyon na dolyar para sa 5 taong programa para sa propagandang kontra China. Pinapaypayan nila ang xenophobia, ang pagkamuhi sa lahat na may kinalaman sa China. Tulad ni Marcos, pinalalabas nilang may bantahan ng pananakop at agresyon ng China. Subalit tahimik kung papaano ang Pilipinas ay nananatiling neokolonya ng imperialismong US. Pinalalabas nila na maka-China ang sinumang tumututol sa mga panghihimasok militar ng US sa Pilipinas. Umaasta ngayon ang mga Duterte na anti-US upang tabunan ng usapin ng korupsyon na dawit ang kanilang pamilya. Hungkag ang astang ito. Nang nasa poder, walang ginawa si Rodrigo Duterte para ipasara ang mga EDCA site at tuluyang ibasura ang VFA at mga kasunduang militar sa US. Pinalaya niya ang sundalong Amerikano na pumatay kay Jennifer Laude. Tahimik ngayon ang mga Duterte sa plano ng US na itayong refueling depot sa Davao Gulf. Sa harap ng lumalakas na tulak ng US para mangupat ng digmaan at kaladkarin o gamitin ang Pilipinas sa panggigera laban sa China, mahigpit ang pangangailangan magkaisa ang sambayanan upang kumilos para sagkaan at labanan nito. Dapat palakasin ang sigaw ng bayan para lansagin ang lahat ng base militar ng US, alisin ang lahat ng mga missile ng US sa mga sikretong lokasyon sa Pilipinas at palayasin ang nahihimasok ng mga puwersang militar ng US sa bansa. Dapat iugnay ang sigaw na ito sa pakikibakan ng sambayanan para makawala sa mga kuko ng imperialistang mandaragit, kamtin ng kasarinlan at itayo ang bansang malaya at maunlad. Tutang Rehimeng Marcos Jr., tagapagtaguyod ng imperialistang agenda ng US sa Southeast Asia. Noong Oktubre 31, inanunsyo ni Pete Hegseth, kalihim ng Department of War ng US o dating Department of Defense, ang pagtatag ng US ng Task Force Philippines sa pulong ng ASEAN Defense Ministers Meeting or ADMM plus sa Malaysia. Bubuuin ang task force na ito ng 60 elemento mula sa US Pacific Fleet at pamumunuan ng isang Amerikanong general. Pagpapalawak ito sa mga operasyon ng US Task Force Ayungin na nakabase sa Palawan at kasalukuyang nagdidirehe sa pakikipagkiskisan ng Pilipinas sa mga barkong Chinese sa pinag-aawayang mga isla at bahura. Isinapubliko ni Hegseth ang Task Force Philippines matapos hindi sang-ayunan ng ASEAN ang panukala niyang pagbubuo ng isang Shared Maritime Domain Awareness Program para isentro sa US ang mga datos paniktik laban sa China. Hindi kumagat ang mga bansa sa panukala sa kabila ng alok niya ng abanteng teknolohiyang drone tulad ng mga unmanned na sasakyang panghimpapawid at pandagat kapalit ng kooperasyon. Isa na lamang Indo-Pacific Chiefs of Defense Cooperation Council ang binuo ni Hegseth kasama ang sunod-sunurang tuta nitong si Gilbert Teodoro at mga kalihim sa depensa ng Australia at Japan sa pagpupulong nila sa Malaysia noong Nobyembre 1. Walang bago sa konsehong ito dahil ang 4 na bansa ay may sapin-saping mga kooperasyon sa anyo ng mga bilateral, trilateral at multilateral na kasunduang militar. Tagapamandila ng imperialistang agenda. Bago ang anunsyo, nagpahayag ng pagkabahala ang mga karatig bansa ng Pilipinas sa talumpati ni Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Oktubre 28 kung saan nanawagan siya para sa Enhanced Defense Cooperation kasama ang Japan at US laban sa seryosong banta ng agresyon ng China sa rehiyon. Babala ng Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim, huwag magpadala sa mga eksternal na puwersa para lutasin ang internal na mga sigalot. Ani Ibrahim, marapat na parehong iwasan ang pamimilit at kaguluwang alang-alang sa estabilidad ng rehiyon. Inengganyo niya ang mga bansa na idaan sa dialogo,
kooperasyon at mapayapang paraan ang pagresolba ng mga usapin alinsunod sa mga prinsipyo ng ASEAN. Nagpahayag ng pagkabahala ang Indonesia, Laos at Cambodia sa lalo pang pag-init ng tensyon sa karagatan dulot ng agresibong paghahamon ni Marcos sa China. Kamakailan, iwinasiwas pa ng commander ng AFP na si Romeo Bronner ang kakayahan ng Typhoon missile system na aabutin ng China. Nakalagak ang naturang sistema ng missile sa hilagang bahagi ng Luzon malapit sa Taiwan. Maituturing itong opensibang pagpopostura at bahagi ng paghihimasok ng US sa internal na usapin ng Taiwan at China, base ng imperialistang makinarya sa digma. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng sagad-sagaring tutang estado nito, ang tanging bansa sa Southeast Asia na nagpapahintulot ng matagalang pagbabase ng mga dayuhang tropa at kanilang mga armas sa kalupaan at karagatan nito. Ito lamang din ang mayroong formal na mga kasunduang militar sa US na katulad ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement sa rehiyon. Tanda ng sagad-sagaring pagpapakatuta nito, binuo ng AFP ang Strategic Command para buklurin ang iba't ibang sangay nito para higit na padulasin ang daloy ng command sa US sa loob nito. Sa susunod na mga buwan, hindi na lamang mga tropang Amerikano ang paghihintulutan ng rehimeng Marcos na magbase sa Pilipinas. Nasa negosasyon na ang pagtatatag ng Japan at Australia, mga mayor na alyado ng US, ng sarili nitong mga base at imbakan sa bansa. Dagdag sa US, 4 ng bansa ang pinahihintulutang maglabas-pasok ng tropa, gamit at sasakyan alinsunod sa binuong mga Visiting Forces Agreement o VFA. Pinakahuli dito ang VFA kasama ang Canada na nilagdaan noon lamang Nobyembre 2. Walang patid at nagsasalit-salitan ang presensya ng mga dayuhang tropa sa bansa sa anyo ng walang katapusang war games, multilateral maritime exercise, pagbabahaginan ng karanasan at mga operasyong sibil-militar. Ginagamit ng mga ito maging ang mga sunod-sunod na mga sakunang dinaranas ng mga Pilipino tulad ng lindol at baha para gawing normal sa mamamayan ang kanilang presensya at panghihimasok sa internal na mga usapin sa bansa. Dambuhalang protestang bayan kontra Curaco, inihahanda para sa Nobyembre 30. Nakatakdang ilunsad ang isang dambuhalang protesta ng mamamayan kontra korupsyon sa Luneta Park sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa sa Nobyembre 30. Pangungunahan ng pagkilos ng bagong tatag na Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK na ibinunga ng protesta ng 100,000 individual sa tinaguriang baha sa Luneta noong Setyembre 21. Ipapanawagan ng grupo, lahat ng sangkot dapat managot. Ayon sa KBKK, tanging sa pagpapanagot lamang sa lahat ng dawit sa anomalya, mawawakasan ang sistematikong korupsyon na pumipeste sa sambayanan. Kabilang sa lahat si Presidente Marcos na siyang nagbuo at nag-aproba sa taunang budget na batbat ng anomalya at si Vice President Duterte na nasasakdal sa paglustay ng 100 milyong confidential at intelligence funds. Sa buong Nobyembre, linggo-linggong ilulunsad ng mga kaanib ng KBKK ang Black Friday protest, mga piket at kalampagan sa mga komunidad, universidad, pagawaan, palengke at kung saan natitipon ang mamamayan. Pangungunahan rin ito ang mga forum, malalaking pulong at paglaladlad ng mga streamer para abutin ang mas maraming Pilipino. Noong Oktubre, sunod-sunod ang naging protesta at mga aktibidad ng mga organisasyon sa ilalim ng KBKK. Nagmarcha mula Liwasang Bonifacio tungo Mendiola sa Maynila ang libo-libong magsasaka kasama ang ibang demokratikong sektor noong Oktubre 21. Panawagan nila ang tunay na reforma sa lupa at pagpapanagot sa rehimeng Marcos sa katiwalian. Nagkaroon din ng pagkilo sa Cebu, Bacolod, Davao at Santiago City sa Isabela at sa mga probinsya ng Southern Tagalog at Panay. Sumuporta sa mga magsasaka at naglunsad ng global kalampagan ang mga migranteng Pilipino mula sa US, Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Hong Kong at South Korea. Noong Oktubre 24, isinagawa ang Black Friday protest ng Bayan NCR sa mga syudad ng Maynila, Quezon, Pasig, Taguig at Valenzuela. May katulad na aktibidad sa Laguna at Albay. Sinugod naman ng mga miyembro ng Kalikasan PNP, People Surge at Kadamay ang compound sa Taguig City kung saan nag-uopisina ang ICI. Noong Oktubre 27, nagtipon sa San Juan City ang mga obispo, pari at pastor mula sa iba't ibang dominisasyon na nakabase sa National Capital Region para itatag ang Church People Against Corruption. Kinabukasan, nagprotesta ang mga balangay ng Gabriela sa pambansang araw ng protesta ng kababaihan.
Noong Oktubre 30, nagprotesta ang mga manggagawang pangkalusugan sa Quezon City para kondenahin ang korupsyon at manawagan ng dagdag sweldo, pagbabayad sa mga benepisyo at karagdagang tauhan sa mga ospital ng gobyerno. Kumilos rin ang mga estudyante sa UP Tacloban at University of Eastern Philippines sa Northern Samar. Noong Oktubre 31, muling nagmarsya ang mga grupo sa ilalim ng bayan sa Mendiola sa Maynila. Inilunsad rin sa araw na iyon ng Concerned Artists of the Philippines ang hashtag Stop Corrupt Halloween Party na may temang Ghost Projects The Exorcism sa Quezon City. Nagkaroon rin ng Black Friday protest sa Caloocan at Pasay City, San Pablo City sa Laguna at sa Cagayan de Oro City. Pangil ng pasismo, sa harap ng lumalawak na galit ng mamamayan, tuloy-tuloy ang pagtatangka ng rehimeng Marcos na supilin at sindakin ang kabataan. Noong Nobyembre 3, nag-anunsyo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG na nagsampa ito ng mga kaso sa 97 hindi pinangalan ng individual kaugnay ng protesta noong Setyembre 21 na humantong sa marahas na pagsupil ng mga pulis. Dagdag sa kanila, 4 na leader estudyante mula University of the Philippines Diliman, Polytechnic University of the Philippines at De La Salle College of St. Benilde ang pinadalhan ng PNP-CIDG ng subpoena para ipailalim sa investigasyon. Tumanggi ang mga lider kabataan na humarap sa mga pulis. Isang protesta rin ang itinaos nila noong Oktubre 27 sa headquarters ng PNP sa Quezon City para batikusin ang mga subpoena. Laban dito, 10 sa mga inarestong 270 individual noong Setyembre 21 ang inirekomenda ng prosecutor sa Maynila na formal na humarap sa mga kasong tumult and other disturbances of public order. Samantala, ibinasura ang mga reklamong iligal na assembleya at direct assault na isinampas sa mga inaresto dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sa diwa ng kilusang pagwasto, pinalalakas ng kaguma ang hanay ng mga revolusyonaryong guro. Mapagpasyang pinangingibabawa ng katipunan ng mga gurong makabayan o kaguma ang mga kahinaan at kamalian nito sa nagdaang mga taon, sa inspirasyon ng kilusang pagwasto ng revolusyonaryong kilusan. Patunay nito ang pagdaraos ng revolusyonaryong grupo ng mga guro ng kanilang ika-4 na pambansang kongreso noong Oktubre. Nagtipo ng hindi bababa sa 79 na mga kasapi mula sa mga balangay ng kaguma mula sa iba't ibang rehiyon, akademikong institusyon at universidad sa sektor ng edukasyon para sa kongreso. Nagkaisa ang mga delegado sa temang Sulong Revolusyonaryong Kilusang Guro, Magwasto, Magpalawak, Makibaka, Magtagumpay. Buong kakayahang isulong ang demokratikong revolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba. Higit 2 dekada na ang nakalilipas mula nang inilunsad ang huling kongreso ng grupo. Ang mga una nitong kongreso ay isinagawa noong 1985, 1987 at 2003. Naitatag ang grupo noong Marso 28, 1971. Muling ibangon ng kaguma, mapangahas na magpalawak at magpalakas sa buong bansa. Puspusang isulong ang mga komprehensibong tungkulin para sa revolusyon, ayon sa pambansang kalihiman sa ulat nito sa pagsisimula ng kongreso. Sa pagtitipon, iniulat ng kalihiman ang pagsusuma ng kaguma sa sariling organisasyon sa nakalipas na 2 dekada. Tampok dito ang mapagkumbabang pagpupuna sa sarili sa pagbitiw sa batayang prinsipyo ng revolusyonaryong organisasyon at sa mga pamamaraan nito sa nakalipas na mga taon. Napinal at napagkasunduan ng Kongreso ang mahalagang dokumento ng kaguma kabilang ang oryentasyon, saligang batas at ang 3 taong taktikal na plano nito. Binalangkas sa Kongreso ang 6 na resolusyong gagabay sa tuloy-tuloy na pagsulong ng organisasyon. Naghalal din ang Kongreso ng bagong pambansang konseho at pambansang komiteng tagapagpaganap na tatayong pamunuan ng organisasyon sa buong bansa. Pinili si Gia Umili bilang tagapangulo at tagapagsalita ng kaguma. Binati ng National Democratic Front of the Philippines at ng Partido Komunista ng Pilipinas ang kapasyahan at pagpupursige ng kaguma sa pagdaraos ng ika-4 na pambansang kongreso nito. Umaasa kami na sa kongresong ito ay makokonsolida ninyo ang inyong hanay, makakahalaw ng mga aral mula sa mga karanasan at mas matatag na susulong sa pagtupad sa mga tungkulin sa pagpapalakas ng revolusyonaryong hanay ng mga guro. Pahayag ni Elias de Pasupil, pangkalahatang kalihim ng NDFP. Ayon kay Marco Valbuena, punong opisyal sa impormasyon ng PKP, hindi mapasusubali ang makasaysayan ang nailunsad na kongreso. Hindi lamang dahil naidaos ito matapos ang mahabang panahon,
kundi dahil tiyak na bungad ito ng bagong panahon ng pagsulong sa mas mataas na antas ng revolusyonaryong kilusang guro. Ani Valbuena, ang kaguma ay nagsisilbing sinag para sa mga guro na nagbibigay ng liwanag sa landas na dapat nilang bagtasin para makamit ang hangarin nila at ng buong bayan. Sa inyong pagpupunyagi, binibigyan ninyo ng inspirasyon ang mga guro para tumanaw lagpas sa kasalukuyang mga kahirapan at makiisa sa pakikibaka ng mas malawak na sambayanan para ganap na baguhin ang kaayusang panlipunan. Mensahe niya sa kaguma. Sa pagtatapos ng Kongreso, sama-samang muling sumumpa ang mga kasapi at mga bagong halal na pamunuan na sinundan ng pangwakas na pananalita ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, kinilala at pinarangalan ng tagapangulong si Umili ang mga martir ng sektor at ng sambayanan. Silang nag-alay at nagbuwis ng buong buhay para sa libolusyon. Pagpugayan natin ang mga kasamahan nating nasa kanayunan, tumatangan ng mataas na uri ng pakibaka, aniya. Nag-iwan din ng hamon sa mga delegado ng Kongreso si Umili. Naway patuloy na lumakas ang ugnayan ng ating revolusyonaryong teorya at praktika. Naway ang mga dokumento at mga pag-aaral ay hindi maging tigil, nakaalamang nakaimbak lamang sa ating mga isipan, kundi maging gabay sa pagpapaunlad ng ating pagkilos. At ang ating pagkilos na may itulak tungo sa mas mataas na antas ang ating revolusyonaryong teorya. Ang tumitinding pasistang panunupil ng rehimeng Trump sa mamayan ng US. Sa 10 buwan pa lamang mula nang maupo muli si Donald Trump sa kapangyarihan, umaabot sa bagong antas ng igting ang kanyang patakarang anti-mamayan at antidemokratiko. Sinasagad ni Trump ang hangganan ng kanyang kapangyarihan bilang presidente ng US. Umaasta siyang hari at diktador na ginagawa anuman ang kanyang naisin ng walang pananagutan. Hayagan niyang dinidirehe ang kanyang administrasyon tungong paghaharing pasista at diktadura. Hayagan din niyang sinisiki ang mga kalayaan at karapatang sibil ng mamayan at sinasagasaan ng sariling mga batas, proseso at institusyon. Sa pag-aastang diktador, ginagamit ni Trump ang mga puwersang militar, US Marine at National Guard upang paluhurin ang mga sanctuary state o mga estadong kumikilala sa karapatan ng mga imigrante. Noong Setyembre, ipinahayag ni Trump ang kanyang planong gamitin ang militar upang supilin ang paglaban sa kanyang mga patakaran. Aniya, walang pinag-iba ang mga taong tumututo sa kanyang rehimen sa mga kaaway ng US sa ibang bansa. Binigyan ni Trump ang Immigration and Customs Enforcement o ICE ng kwota na 3,000 pang-aaresto ng mga imigrante kada araw at binigyan ng autorisasyon ng paggamit ng pinakamarahas at brutal na pamamaraan. Target ng pambubugbog, pamamaril, pagtugis at deportasyon ang sinumang tumutulig sa kay Trump, ang mga mukhang imigrante at mga aktivista. Umaabot sa 23 individual ang nasawi habang nasa kustudiya ng ICE. Karamihan dulot ng pagkait ng atensyong medikal. Nasa 515,000 na individual ang na-deport at nasa 1.6 milyong imigrante ang saplitang lumayas o kusang umalis ngayong taon. Halos 60,000 ang illegal na nakakulong sa mga pasilidad ng ICE kung saan dumaranas sila ng pang-aabuso, pagmamaltrato at kawalan ng serbisyong medikal. Sakim sa kapangyarihan, ilang beses nang ipinahayag ni Trump ang kanyang intensyon na tumakbo muli bilang presidente sa ikatlong termino sa anumang paraan, kahit labag ito sa konstitusyon ng US. Iniluklok niya sa kapangyarihan ang kanyang mga alyado at sariling mga abogado habang kinasuhan, tinugis at tinanggal sa trabaho ang lahat ng kumakalaban at hindi sumusunod sa kanyang kapritso. Pilit niyang pinaluluhod sa kanyang nais ang mga kumpanya ng media, husgado, mga ahensya ng gobyerno, mga kritiko at mga universidad. Pinaigting din ni Trump ang dayuhang panghihimasok ng US sa pamagitan ng pagsupply sa mga missile at armas sa Zionistang Estado ng Israel. Aktibong nakikipagsabuatan si Trump sa henosidyo laban sa mga Palestino. Sinulsulan niya ang paglusob ng Israel sa Iran noong Hunyo at ipinag-utos ang paghulog ng malalaking bomba doon. Idineklara niya ang planong lusubin ng Venezuela para puwersahang patalsikin ang anti-imperialistang presidente na si Nicolas Maduro. Patuloy ang pakikipaggerang proxy ng US laban sa Russia sa Ukraine. Palawak ng palawak ang panghihimasok nito sa Taiwan at Pilipinas. Garapalang ginagamit ni Trump ang kanyang posisyon upang lalong magkamal ng yaman. Kinasuhan niya ng fake news ang isang kumpanyang media para lamang tumanggap ng ilang milyong dolyar ng pakikipag-ayos. Bagong tuwa niyang tinanggap ang isang $400 milyon na jumbo jet mula sa gobyerno ng Qatar bilang donasyon na mapupunta sa kanyang pag-aari pagkatapos ng kanyang termino. Noong Oktubre, iginiit niya sa taon niya sa Department of Justice na dapat siyang bayaran ng ahensya ng halagang $230 milyon bilang kompensasyon dahil di umano sa paglabag nito sa kanyang karapatan nang imbestigahan siya ng gobyerno noong 2023 at 2024. Sa kasalukuyan, nakapailalim sa shutdown o sarado ang gobyerno ng US
Congress dahil sa di pagkakasundo ng mga kongresista kaugnay sa budget ng Estado para sa 2026. Walang pakialam ang rehimen sa nararanasang pagdurusa ng mga empleyado ng gobyerno na nagtatrabaho ng walang sahod o sa paubos ng ayudang pagkain para sa mga pamilyang tumatanggap lamang ng minimum na sahod. Sa halip, abala siya sa pagtatayo ng 90,000 metrong kwadradong ballroom, bulwagang sayawan sa White House na nagkakahalaga ng $300 milyon na plano niyang ipangalan sa kanyang sarili. Nasasagad ang galit ng mamayan ng US sa rehimeng Trump. Maging ang mga dating sumuporta sa kanya ay nagpahiwatig na ng galit at pagkadismaya sa kanyang pamamalakad. Hindi pa siya umaabot ng 1 taon sa katungkulan, ngunit nais na siyang patalsikin sa pwesto ng mga Amerikano. Lumalakas ang sigaw ng mamamayang Amerikano. Patalsikin sa trono si Trump. Daan-daang protesta na ang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos upang kondinahin ang kanyang anti-mamamayang mga patakaran. Nagbuklod ang mga komunidad upang protektahan ng mga imigrante mula sa marahas na pagtugis ng ICE. Umabot sa 7 milyon ang dumalo sa protestang No Kings noong ika-18 ng Oktubre upang ipakita ang kanilang disgusto sa pasista at anti-mamayang pamamahala ni Trump. Ito ang pinakamalaking pagkilos sa bansa ngayong taon. Ito rin ang ikatlong pambansang protesta ngayong taon. Aktibong lumalahok ang mga demokratikong organisasyon ng mga Pilipino sa mga pagkilos sa US. Naglulunsad sila ng mga kampanya sa ilalim ng Tanggol Migrante Movement upang ipanawagan ng pagpapalaya, bigyan ng proteksyon at serbisyo ang mga ilegal na ikinulong ng mga Pilipinong migrante at singilin ng gobyernong Marcos sa pananagutan nitong protektahan ng mga Pilipino sa US. Sa ika-8 ng Nobyembre, sa unang taon ng pagkapanalo sa eleksyon ni Trump, nakatakdang maglunsad ng protesta ang iba't ibang chapter ng mga organisasyon sa US sa pangungunan ng bagong alyansang makabayan. Korupsyon at pagkukwari sa Cebu nagresulta sa trahedya. Umaabot na sa 139 ang naitalang namatay sa Cebu noong Nobyembre 7, sanhi ng pagragasa ng baha dulot ng walang pakundangang pagkukwari sa kabundukan ng isla na pinalala ng mataas na volume ng ulan na dala ng Bagyong Tino. Pinakamarami ang naitalang napatay sa Liloan at mga syudad ng Talisay, Mandaue at Cebu. Mga lugar kung saan dapat may nakatayong infrastrukturang flood control, kabilang ang mga proyektong kinontrata sa mga kumpanya ng mga diskaya. Pangalawa ang Cebu sa may pinakamaraming proyektong flood control sa bansa na nagkakahalagang 26 na bilyong piso. Panawagan ng mga Cebuano ang hustisya sa mga nasalanta dulot sa kapalpakan ng mga proyektong flood control at pananagutan sa mga tiwaling lokal at pambansang opisyal ng gobyerno. 91st IB, inatake ng BHP. Naglunsad ng Operasyong Haras ang bagong hukbong bayan BHP South Central Negros, Romeo Nanta Command, laban sa tropa ng 94th IB sa Sitio Cantupa, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Oktubre 27. Hindi bababa sa 2 ang nasugatan sa mga berdugong sundalo. Nagtakbuhan ang mga sundalo at ilang segundo pa bago nakaganti ng putok. Walang patumanggang nagpaulan ng bala sa area ng 94th IB gamit ang kanilang machine gun at nagpaputok ng M203. Samantala na iulat na sumuko sa BHP Southwest Negros, Armando Sumayang Jr. Command ang ilang ahenteng intel ng 15th IB sa bayan ng Kawayan noong Oktubre. Tinanggap ng unit ang pagsuko sa batayang wala pang pinsala at utang na dugo sa revolusyonaryong kilusan at mamamayan ang mga aset. Sa madaling salita, 188 ang namatay at 135 ang nawawala. Karamihan sa Visayas dulot ng matinding pag-ulan at pagbaha na dala ng Bagyong Tino. Nasa 127,827 na pamilya ang napilitang magbakwit mula sa kanilang mga komunidad. 3,000 na mga mangingisda sa Bais City at Manpuyod ang napinsala ang kabuhayan dahil sa pagkabuhos ng chemical na ethanol mula sa URC Sugar and Renewables Group Distillery Plant noong October 24. Nilaso ng kemikal ang mayamang katubigan at yamang dagat ng Tanin Strait. 1.79 billion pesos ang pondong iginugol sa substandard na flood control project sa Bunawan River sa Davao City mula 2016 hanggang 2024. May mga bahagi ito na hindi pa tapos hanggang ngayon. 15 million na Venezuelan ang nagpalista mula Agosto para muling itayo ang Bolivarian militia sa buong bansa. Papakita ito na handa, tibo at armado ang pwersang milisya na ipagtanggol ang pambansang teritoryo ng Venezuela sa harap ng pananakot at bantang pananalakay ng US. Isa sa bawat 5 Pilipino sa edad na 10 to 64 ay functionally illiterate. Kaya nilang magbasa at magsulat pero hindi ito magamit sa araw-araw na buhay.
14 na taon na ang lumipas mula ng pinatay ng paramilitar ng AFP si Father Pops Tentorio, tagapagtaguyod ng karapatan ng mga lumad at tagapagtanggol ng kalikasan noong October 17, 2011. Pork barrel ni Marcos Jr. 15.9 billion pesos ang kabuang confidential and intelligence funds mula 2022 to 2025. 2.1 trillion pesos naman ang kabuang unprogrammed allocations mula 2023 hanggang 2025, kung saan 214.4 billion ay inilaan sa 3,700 na flood control projects, karamihan maanomalya at ghost. Pakikibakang manggagawa. Laban ng manggagawa sa Wyatt, Philippines. Muling nagprotesta ang mga manggagawa sa pangunguna ng Wyatt Philippines Progressive Workers Union, DFA-KMU, sa harap ng planta ng kumpanya sa Cabuyao City, Laguna noong October 24. Kinundinan nila ang patuloy na pagtanggi ng kapitalista na tugunan ng panawagan nilang makatarungang sahod at regularisasyon sa halos 4 na buwan ng negosasyon para sa Collective Bargaining Agreement o CBA. Sahod at karapatan, panawagang igalang sa Kowloon. Nagpiket ang mga manggagawa ng Kowloon House West sa labas ng restaurant sa West Avenue, Quezon City sa pangunguna ng Kowloon House West Chapter ng Glow Rain KMU noong October 24. Kinundina ng Union ang tinawag nitong tahasang pagbaliwala ng management sa karapatan ng mga manggagawa at paglabag sa kanilang CBA. Ayon sa Union, bigo ang restaurant na ipatupad ang mga probasyon ng CBA tulad ng across-the-board na pagtaas ng sahod alinsunod sa atas ng Regional Wage Board at wastong proseso sa mga kaso ng pagdisiplina. Hindi rin ito nagbibigay ng nararapat na benepisyo at proteksyon. Dalawang unyon ng UANP naghahandang magwelga. Nagsumite ng ulat ng strike vote ang University of Asia and the Pacific Union of Faculty Members at UANP Union of Allied Employees National Conciliation and Mediation Board o NCMB noong October 27. Tugon ito ng dalawang unyon sa pagtanggi ng administrasyon ng universidad sa panawagang dagdag sweldo, benepisyo at maayos na kalagayan sa trabaho. 4 na buwan na ang pakikipag-areglo ng mga unyon sa administrasyon sa antas ng NCMB, ngunit nananatiling matigas at bingi ito sa kanilang panawagan. Kalagayan ng mga Pilipinong migrante, lumuluha. Sa nagdaang mga linggo, sunod-sunod ang mga ulat ng kaaba-abang kalagayan ng mga Pilipinong migrante na marahas na tinutugis, inaabuso, dinedeport at pinagkakaitan ng hustisya at mga karapatan. Sa pag-igting ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya, na pagbubuntunan sila ng reklamong pangaagaw ng trabaho, sinisisi sa inflasyon at pagtaas ng tanpos ng krimen sa kinalalagyan nilang mga bansa. Sa Canada, Japan at Korea, mas umigting ang pagtugis sa mga imigrante dulot ng anti-imigranting pulisiya at lumalalang kultura ng rasismo at xenophobia. Sa Taiwan, umabot sa 169 ang naitalang bilang ng biktima ng panggagahasa sa hanay ng mga migranteng manggagawa sa bansa noong nakaraang taon. Nasa 22 sa mga biktima ay Pilipino. Mayorya sa mga biktima ay nagtatrabaho sa paggawaan at bilang domestic helper. Sa US, 143 Pilipinong marino ang idineport mula nakaraang taon. Noong Setyembre, kinansela ng Embahada ng US sa Pilipinas ang aprobado ng mga US visa ng mga marino na paalis pa lamang ng bansa. Tulad sa mga pinadeport na marino, ginamit ng Embahada na dahilan ang paratang ng kasong child pornography kahit walang ebidensya o imbestigasyon isinasakuha. Sa Thailand, higit 100 Pilipinong biktima ng scam hub trafficking ang nakarating na sa hangganan ng Myanmar at nangangailangan ng agarang saklolo at kagyat na aksyon. Sa Kuwait, hilaw na hustisya ang nakamit ng pamilya ni Daphne Nakalaban, isang domestic helper na pinatay ng kanyang amo. Pinatawan lamang ng 14 na taong pagkakakulong ang naturang amo na mababang sentensya para sa kanyang krimen. Sa The Netherlands, ipinagkait din ng hustisya sa 11 Pilipinong migrante manggagawa sa desisyon ng Public Prosecution Service na ibinasura ang reklamo nilang human trafficking laban sa Saints and Stars Scheme na nakabase sa Amsterdam. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga migrante ay direktang bunga ng labor export policy ng reaksyonaryong gobyernong Pilipino. Sinusuhayan ng mga patakarang ito ang migrasyon ng mga manggagawang Pilipino sa halip na tugunan ang problema ng kawalan ng trabaho, nakabubuhay na sahod at disenteng serbisyong sosyal. North Caloocan,
inaatake ng 12th CMO at NTF-ELCAC. Isang buwan nang nililigalig ng 12th Civil Military Operation CMO Battalion at NTF-ELCAC ang mga residente ng North Caloocan. Kaliwat kanan ang ginagawa nitong red tagging, paniniktik at panggigipit lalo na sa mga miyembro ng progresibong organisasyon sa mga barangay. Unang na-deploy ang batalyon sa barangay 181 to 182 Pangarap Village noong ika-3 ng Oktubre sa tabing ng Community Support Program. Plano ng militar na supilin ang paglaban ng mamamayan na kumakaharap sa banta ng demolisyon mula sa pamilyang Araneta. Nagsimulang magkampo ang 12th CMO sa pangunguna ni 2nd Lieutenant Julie San Jose sa likuran ng covered court ng Barangay 175, Camarin noong ika-6 ng Oktubre sa tabing ng Kapayapaan at Katiwasayan. Dito na nag-focus ng operasyon ang batalyon. Pagkalipas ng ilang araw ay sinaklaw ng kanilang operasyon ang Barangay 187 to 188, Tala. Noong ika-28 ng Oktubre, pinasok ang opisina ng Gabriela Caloocan ng nagpakilalang mga pulis. Nagdeklara ang mga ito na may 2 warrant of arrest pero walang napakitang dokumento. Sa parehong araw, ipinatawag ng militar at kapitan ng barangay ang mga miyembro ng Gabriela Matarik sa barangay hall kung saan pinaratangan silang recruiter ng revolusyonaryong organisasyon. Ginamit din ng NTF-ELCAC ang asimbliya ng barangay noong ika-18 ng Oktubre upang magpalaganap ng maling impormasyon at i-red tag ang mga organisasyong masa. Lantarang ang paniktik militar sa mga kilos protesta laban sa korupsyon ng mga progresibong grupo na inilunsad sa Camarin, Kiko Palengke at sa UCC Congressional Village noong ika-10 at 17 ng Oktubre. Nangangamba ang Defend Caloocan na muling pipilitin ng militar ang mga miyembro ng progresibong grupo at mga residente na magbalik loob tulad ng ginawa ng 12th CMO sa United Vendors Alliance noong 2024. Ang militarisasyong nagaganap sa North Caloocan ay nakaayon sa balangkas ng National Action Plan for Unity, Peace and Development. Ayon sa programang Capacitating Urban Communities for Peace and Development na pinangungunahan ng Department of Interior and Local Government, isinasailalim ang mga komunidad sa kalunsuran na may nakatayong makabayang organisasyon sa operasyong surveillance, panggigipit at panunupil ng PNP at AFP. Panghihimasok ng NTF-ELCAC sa mga universidad, binibigo ng mga estudyante. Mulat at militanteng binibigo ng mga kabataan at estudyante ang tangkang panghihimasok ng National Task Force ELCAC at mga bayarang traidor sa revolusyonaryong kilusan sa mga universidad sa tabing ng mga forum at akademikong talakayan. Sa UP Mindanao, nag-walkout ang mga leader estudyante sa campus sa forum ng Tagbo 2025 noong October 26 dahil sa pagsingit at pagkasalita ni Arian Ramos, traidor sa revolusyonaryong kilusan at isa sa pinakapusakal na tagapagtanggol ng NTF-ELCAC at Armed Forces of the Philippines. Si Ramos, 10 ng kanyang kaparehong mga traidor ang nangunguna sa red tagging ng lehitimong mga organisasyong estudyante at kanilang mga lider. Nagdala pa si Ramos ng bodyguard na ahenteng paniktik na nagdulot ng matinding pangamba sa mga estudyante. Pinuri ng Council of Student Leaders ng universidad ang ginawang pag-walkout ng mga estudyante. Tinuligsari nila ang administrasyon ng UP Mindanao na nagpahintulot sa pangyayari na ani nila ay hindi isang isolated na insidente. Anila, salamin ito ng mga kahinaan sa institusyon na dati na nilang tinuligsa. Higit 30 na organisasyong pang-estudyante ng UP Mindanao ang pumirma sa pahayag ng CSL. Sa UST, napaatras ng kolektibong pagkondena ng mga estudyante ang sanay partisipasyon ng NTF-ELCAC sa forum na Preventing Terror Grooming, The Philippine Experience. Ayon sa mga progresibong grupo sa campus, ang pag-imbita sa ahensya ay pagyurak sa dangal ng pamantasan at sa mga tomasinong ipinaglalaban ang katotohanan. Noong November 5, nagsagawa ng protesta ang mga estudyante sa campus bilang pagrerehistro ng pagbatikos sa NTF-ELCAC at sa forum. Bagamat napaatras ang NTF-ELCAC, nagsilbi pa ring panauhin at tagapagsalita sa forum noong November 6 ang kinatawan ng National Security Council at traidor na si Arian Ramos. Nakipagdebate sa kanila at nanindigan kontra red tagging ang isang aktivista sa UST. Isla ng Leyte, sinalanta ng militarisasyon ng 802nd IB. Simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, hindi bababa sa 99 na barangay at 15 munisipalidad ng Isla ng Leyte ang sinalanta ng Operasyong Combat ng 802nd IB. Katuwang nito sa operasyon ng 14th IB, 93rd IB, 8 CMO Battalion at Pulis. Sa probinsya ng Leyte, nasa 10 bayan na ang sinasaklaw ng Operasyong Combat kabilang ang Baybay City na noong Pebrero ay kinategoryang Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC para palabasin na wala ng puwersa ang hukbong bayan sa lugar.
Noong Setyembre, ipinailalim sa Hamlet ang Barangay Caraye sa Javier at Barangay Ignang at Hilapnitan sa Baybay City. Sa Southern Leyte, 5 bayan ang militarisado, kabilang ang St. Bernard na ikinategorya ring SIPSC noong Marso. Ayon sa mga residente, tuwing nasa baryo ang militar ay tuloy-tuloy ang pananakot ng mga ito. Sa pilitan silang pinauuwi ng maaga mula sa kanilang mga sakahan, pinagbabantaan silang aarestuhin at ikukulong kung magbibigay ng tulong sa hukbo. Pinasuko rin ng militar ang mga baril na ginamit ng mga residente sa pangangaso. Isa sa pinakahuling krimen ng militar sa isla ang pagdakip sa magkasakang si Loloy na taga-barangay Masugunaw, Mahaplag, Leyte. Pinaratangan siyang miyembro ng bagong hukbong bayan. Paglabag sa karapatang tao sa Panay at Negros nagpapatuloy. Patuloy na tinatarget ng militar at pulis ang mga magsasaka sa isla ng Panay at Negros sa nagdaang mga linggo para sindakin ang mga komunidad at magkasik ng terorismo. Sa Negros Occidental, pinatay ng militar ang babaeng magsasaka na si Joan Escuadro noong Nobyembre 3 ng gabi. Pinasok ng mga ahente ng militar ang kanyang bahay at malapitan siyang binaril. Sa Bago City, patuloy ang panggigipit ng pulis ng Negros Occidental District Jail male dormitory sa mga bilanggong politikal at lider na lumaban sa pang-aabuso ng napatalsik ngunit nakabalik sa poder na si Warden Major Crisiel Au. Arbitraryong binartolina si Lorenzo Perolino simula Oktubre 26 ng hapon. Sa Iloilo City, inaresto ng mga pulis ang 67 taong gulang na si Mayok sa Barangay Buntatala, Jaro noong Nobyembre 3. Sinampahan siya ng patong-patong ng mga kasong kriminal at pinararatangan ng mataas na opisyal ng Revolusyonaryong Kilusan. Mayroon siyang patong sa ulo na 2.55 milyon peso. Samantala, inaresto ng mga pulis at militar ang organisador ng magsasaka at katutubo na si Marlene Espiritu habang bumabiyahe sa Mabalacat City, Pampanga noong Nobyembre 1. Pinararatangan siyang mataas na opisyal ng BHP sa Central Luzon at sinampahan ng 5 kasong kriminal. Sa Davao City, pinatawa ng 30 araw na suspensyon ng ombudsman noong Oktubre 20 ang kapitan ng Barangay Bukana 76A na si Robert Olanolan dahil sa kanyang paglaban sa demolisyon sa Kabakan at Times Beach mula pa Enero 2024. Kumakaharap si Olanolan ng reklamong grave abuse na isinampa ng DMCI na balak magtayo ng negosyo sa lugar. Mga protesta. Piket kontra taas singil sa tubig. Nagpiket ang Bayan Panay sa opisina ng Metro Iloilo Water District sa Iloilo City noong Oktubre 20 para batikusin ang natatakdang pagtataas ng singil sa tubig. Magtataas ng singil ang Metro Pacific Iloilo Water ng 26% tungo 25.2 pesos kada cubic meter sa Nobyembre at magiging 28.67 peso kada cubic meter sa Marso 2026 mula sa kasalukuyang 20 peso kada cubic meter. NCIP sa Pampanga, kinalampag ng mga AITA. Nagtungo sa opisina ng NCIP Regional Office sa San Fernando, Pampanga noong Oktubre 23 ang mga katutubong AITA at iba pang mga sektor. Nagpayag sila ng pagtutol sa mga proyektong nangangamkam sa kanilang lupang ninuno tulad ng mga operasyong quarry, mina, mga golf course at solar farm. Bago ang pagkilos, itinatag ng mga AITA ang kanilang organisasyon ng Mansaway at ang Pamilalamu, samahan ng mga katutubo at simbahan. Mga kabataang Mindanawan para sa Palestine. Naglunsad ng pagkilos ang mga estudyante sa Mindanao State University, Iligan, Institute of Technology sa Iligan City at University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City noong linggo ng Oktubre bilang pakikiisa sa mamamayang Palestino. Binatikos nila ang henosidyo ng Sayonistang Israel at ng imperialistang US laban sa mga Palestino sa Gaza. Pagtutol sa privatisasyon sa palengke sa Baguio City. Kumilos ang mga residente ng Baguio City noong Oktubre 26 para tutulan ang privatisasyon o tinawag nilang molifikasyon ng SM Prime Holdings at lokal na gobyerno sa pampublikong palengke sa syudad. Naglunsad ng iba't ibang tipo na aktibidad ang mga grupo bilang panawagan para sa inklusibo at nakasentro sa komunidad na pag-unlad sa syudad. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.